Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe and all Miss Universes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon, nag-aanyaya na po, nag-iimbita, sabahan po ninyo ko dito sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. This is our program, Your Honor, please. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. And this is Mondays through Fridays. Lina, samahan ninyo ako sa paghimay at pagtalakay sa mga issues na ating tatalakayan po ngayong gabi. Una, meron pong 12 bilyong piso
allocated po para dito sa tinatawag na modernization of the sugar industry. This was supposed to be good for 6 years. 2016 hanggang matapos ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. What happened? Mamaya ho, pag-uusapan ho natin yan. Meron din pong inilalaan ngayon ng Department of Agriculture para naman ito sa tinatawag na modernization ng asin. 100 million pesos. Ano kaya mangyayari ho dito, mga kababayan? Ho? At titignan din po natin, sino po ang nagsisinungaling? Mahalagang malaman ho natin, sino ang nagsisinungaling? Malacanang or Leocadio Sebastian, yung nag-resign na executive ng SRA at undersecretary ng Department of Agriculture. Sapagkat dito po sa Senate hearing na ginanap po kanina, talagang pinaggigiitan ni Mr. Sebastian na alam ng Pangulo ang kanilang plano. Actually, hindi naman plano ng SRA kung hindi. Pinagsabihan po sila ni Vic Reyes maganda kayo. Tignan ho ninyo kung kailangan na mag-importa ng asukal. And that is what, according to Sebastian, ginawa ho nila August 1st. Natapos po nila yung kanilang pag-aaral, yung plano-plano, and so on, including the drafting of the SO4. Ito yung very controversial sugar order number 4 na nireject ng Pangulo August 10. August 9, ibinigay po sa kanya, pero nireject ng Pangulo. Pero alam po ng Pangulo na napag-usapan ho, kasama po ang Pangulong Marcos daw po sa usapan. Ano kaya ho? Ano ba talaga ang totoo dito ho? Mamaya po, bago kayo kaalis, pag-uusapan po natin yan. Pagkatapos, ito rin po, puro anomalya, puro ano na lamang ito. Gusto mong lumayo. I mean, I really want to get out of this controversial issues, corruption, and so on and so forth. But what can I do? Anong magagawa ko po? Ito na bumubunga doon sa atin Ay, tignan mo yung sa immigration po. Meron na naman pong issue po dyan. Meron daw po gumamit po ng pangalan ng Pangulo. Ipinirma po ang Pangulo para sa isang posisyon, Immigration Commissioner. Sino po kaya At least yung mga medium men dyan sa Migration Bureau of Immigration, in-identify ho nila yung pinaghihinalaan nila. Pero hindi po natin sasabihin sa inyo. Pero magtataka po kayo mga kababayan. Kung meron man pong gagamit to, o kaya ibang forge sa firma ng Pangulong Marcos, hindi man lang natakot? Hindi po ba nakakatakot ang i-forge ang pangalan ng ating Pangulo? No, it's not Bongbong Marcos Edward. Yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po ba nakakatakyot yan? Nakakatakot ito mga kababayan. Maliban na lamang baka naman po may nagtutulak dito po sa nagpapanggap na pirmado na ng Pangulong Marcos ang kanyang appointment. Sa bagay po, wala pang lumalabas. Pero bakit po? Nanggagaling po ang balita sa spokesperson, press office ng Malacanang. Bakit po? Wala pa naman po silang mga ebidensya. Bakit po nila ipinangangalandakan na may pumirma sa pangalan ng Pangulong Marcos posisyon sa Bureau of Immigration as Commissioner? Wala naman po. Pinaiimbestigan pa lamang daw sa NBI. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Jack maintindihan talaga ito. Jack maawatan. Jack maawatan. Okay? Ngayon, malapit na nagsalita po ang Pasam Mazda
Nagsalita po ang organisasyon ng mga drivers sa taxi at ang sinasabi po nila malapit na rin pong aprubahan ng LTFRB ang matagal nang inaasam na aumento sa pasahe. For taxi units, ang flag down will be raised from 40 pesos. Yan ang flag down. Oh. Gagawin na raw pong plus 20, which means 40 plus 20, 60 pesos po. Flag down. Hindi pa po natin alam kung magkano po ang per kilometer after that. Iba po ho yun. Okay? That's for the taxi. Paano sa PUB? Yung mga bus, ay mga jeepneys po natin, mga buses po natin. Kumusta po kaya naman ang increase sa pasahe sa mga ere? Ipagpalagay na ho natin 2 hanggang 5 piso ang increase sa PUB or sa bus. Malaki-laking papasanin ng ating mga commuters ang mga umintong ito, mga kababayan. Worst. Ito na po worst. Mabibiyayaan po mga transport public at mga nasa transport industry. Pero sino ang tatamaan ho dito, mga kababayan? Sa tingin po ninyo, sino ang higit na tatamaan po dito? Gagaling ninyo. Di siyempre, manggagawa, taong bayan. Bakit manggagawa ho? Kasi wala namang aumento sa kanilang minimum wage. Mabuti na lamang po si Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo, ay ipinaglalaban na po ang kapakanan ng mga street sweepers natin, traffic aides natin. At least meron na silang tagapagtanggol. Pero yung ordinaryong manggagawa po na hindi po tumataas ang minimum wage, tumaas naman po kamakailan. Kayo naman tumaas naman po magkano? Nakakatawa po talaga, mga kababayan, sapagkat kapirang-kapiranggot ang ibinigay na aumento sa ating mga manggagawa. Ito pag-uusapan natin dito sa ating Your Honor, please, and I wish you could join us. Mag-send po kayo ng inyong comments and reaction sa mga issues na pinag-uusapan po natin dito po sa Your Honor, please. I expect your comments dito sa ating page. I-send ninyo dito po sa comment section ng ating page, Broad Streamcast Communicators. Ang programa po natin, Your Honor, please. Eve M. Ramos, magandang gabi, ma'am. Ma'am Eve, good evening. Blessed Wednesday night. Sir Ben, Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn. And to all BSC family, stay safe po. And God bless us all. May puso pa si Ma'am Eve M. Ramos. Thank you very much, Ma'am Eve. Nympha Payas, ayun, nanonood na rin po sila. Ganon din po si Michelle Tipso. Ayun. Maniol. Okay? Good evening po. Sabi ni Michelle. Willie Espiritu. Magandang gabi, partner. Conrado Brotonel. Good evening, Your Honor. Good evening, sir. Magandang gabi po. Willie Espiritu's program is in the morning po, alas 8 ng umaga. Subaybayan po ninyo siya. Okay? Michelle, good evening po, sabi ni Michelle. Junior Dal, good morning. Good evening, bro. And all of the viewers. Nasa ibang bansa po si Junior Dal. Ricky Tisoy, nasa Republika ng Tondo ngayon ito. Si paring Ricky Tisoy. He is already watching. And so is Ma'am Ratchibum Mendiola. Watching na rin po from Australia. Good evening, everyone. Sabi po ni Ma'am Rachi Boom. Ayan. Ma'am, paano nyo na-develop yung pangalan ninyo? Naiintriga ako dyan.
Ang gandang bigkasin eh. Rachibu Menjola. Ayun. Nympha Payas, also from Calayan ito ah. Nympha, are you also from Calayan? Good evening po, Sir Ben. Oh, kasi Payas eh. Classmate ko po, Oscar Payas, when I was still studying in high school, dyan sa St. Bartholomew's Academy. He was our valedictorian in class. Ayan, Oscar. Kaano-ano mo si Oscar Payas? Okay? Yan si Nympha Payas. Atat Monterde. Hi, good evening. Kumusta po? Lumabas ngayon sa balitas Senator Ralph Recto to question 588 billion and program funds sa 2023. I know we have discussed this already yesterday, but we will try to discuss it again today. Kasi masyadong malaki ito. Especially if we take cognizance of what the Finance Secretary has just said. Oh? Alam po ninyo mga kabayan, ang turing ni Mr. Benjamin Jokno sa mga mahihirap natin pong mga kababayan, basura eh. It is a waste of time, waste of energy, waste of effort to help the poor. Kasi ang tawag po niya, pagka tinulungan po natin at tinulungan daw po ng gobyerno ang mga mahihirap natin mga kababayan, that is waste of money. Hayop talaga ito mga kababayan. I do not know saan po niya kinukuha ang kanyang konsyensya. Hindi naman po ganyan ang mga Jokno eh. Nakilala ho natin mga kababayan. May we have Shell Jokno, Jose W. Wright Jokno. Mga kasama po ni Ninoy Aquino noong mga panahon na lumalaban po sila para sa ating demokrasya at kalayaan. Unfortunately, hindi ko maintindihan bakit tayo nagkaroon ng Jokno na nandito sa administrasyon ng Pangulong Marcos sa ngayon. I really don't know. Oh, okay. Okay. Let me see. Eve M. Ramos, politics will not be a politics if there is no corruption, self-interest, and lack of political will. Very true, Ma'am Eve. But this should not justify the evil deeds of our politicians. There is no justification for what kind of evil they do to the Filipino people. This should not be a justification. Tama? Okay. Mamaya, babalikan natin ito. Meron tayong tatanggaping report mula sa ating kasamang si July Pudok. Malapit na maging Setyembre. Oh, July, magandang gabi. Good evening. Yes, so sabi na magandang gabi. Nagkaroon ng yung press ko nung nakaraan, ang Truck Alliance Movement, diyan sa may National Press Club, kung saan ay nagkaroon na naman ng karaingan ang mga miyembro nito tungkol sa pagsusoli ng empty container ban. Ay sa kanila, ginigiit nila ito sapagkat marami na namang problema na nagaganap, lalo na yung hindi pagtanggap ng mga shipping lines, container yards sa kanilang mga container na ipapasok sana sa loob ng nasabing lugar. Ganun kaben at yun nga, pinagmitingan nila kasama nga yung mga miyembro dyan at yung kay spokesperson na Abe Ribaw ay patuloy pa rin nilang iginigit ito, ipaglalaban nila ito. Kung hindi, baka magkaroon na naman ng kilos protesta dahil nga sa hirap na raw sila sa pagsoli ng nasabing mga container ban. At yung pa nga masaklap mga kabin, nagbabayad naman daw sila ng mga terminal handling charges, no? Yan sa shipping lines. Ay, pinahihirapan daw sila nitong mga shipping lines. Kaya nga, siguro sa susunod, at pag hindi raw naayos na naman, itong nasabing pag-sorry ng empty container ban, baka gumawa sila ng pagkakaisa na sila ay magkikilos protesta. Ito nga, baka makasama dyan yung kaibigan mo na presidente ng Aduana. Aduana na si Ma'am Mary Zapata. At yung pag ito ay natuloy, dahil nga kinangingilagan na naman ito dahil
magkakaroon na naman daw, baka magkaroon na naman daw to ng port congestion kung naalala mo nung mga nakaraang administrasyon. Kaya yun talagang itutuloy nila ito pag hindi pinakinggan ng mga shipping lines sa kanilang karaingan. Siguradong magsasagawa sila ng kilos protesta. Para sa Your Honor, please patrol. July Pudok reporting. Maraming salamat, July Pudok. Alam po ninyo, masalan ang report na ito ng ating kasamang July Pudok, ho, mga kababayan. Matagal nang problema ho ito ng mga trucking industry, yan sa Bureau of Customs, pati na po yung Aduana Business Club. Oh. Nagtataka rin po ako sa kanila. Masyado yata pasyensyoso ho mga ito. They are spending so much money already. Iba't ibang klase ho ng charges, pinapataw ho ng mga shipping lines sa mga trucking, nagdadala ho ng kargamento sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero hindi po sila nagrereklamo po sila pero wala sila mapagreklamuhan. Hindi po nila alam kung anong ahensya ng ating pamahalaan ang may sakop po dito sa mga shipping lines. At one time, I recommended, why don't you just stop bringing these cargoes to any point in the country and settle this with the shipping lines or with the government. Eh, hindi po talaga matatapos ito mga kababayan kung hindi po drastic ang aksyon na gagawin po ng mga nasa trucking industry. Sila po ang nalulugi. Sila po ang yung nawawalan na ho ng yung kita. Akala ho natin, lalaki ng kita ng mga nasa trucking industry. Ang lalaki pala ng kanilang mga binabayaran. Dito po sa mga shipping lines, shipping lines, and these are foreign-owned corporations po mga kababayan. I do not even know kung ito po ay nagbabayad ng tamang buwis dito po sa ating bansa. And yet, there is no specific agency of the government that is responsible for any action na gagawin po ng mga shipping lines dito po sa ating bansa. Yan po ang hinahanap ko po sa mga truckers natin. Kanya nga lang, wala ko silang maisagot din po. Kanya sabi ko, oy, wala pala kayo may sasagot. Wala din may sasagot ng mga government agency. Eh di mag-strike, mag-welga na ho kayo para mapilitan po silang sumagot sa mga katanungan po natin lahat. This is not to disrupt the economy ho mga kababayan. It is the government that is disrupting the economy because they refuse to find solutions to the problem of these people, yung mga sa trucking industry. Pinababayaan po nila ang shipping lines na pagsamantalahan ang mga truckers. This is not fair, my friends. Hindi po fair ang bagay na ito. Bueno, mabuti na nabanggit ko kasi ni July po ito. Pero talagang matagal ko na rin kinikim-kim ang problemang ito sapagkat nararamdaman ko po yung silakbo ng damdamin ng mga truckers natin. Ang daing nila, sino ba Ben? Sino ba sa mga ahensya ng ating pamahalaan na may sakop po dito sa mga shipping lines? Oh, I suggested that there's the Philippine Port Authority. There is the Department of Transportation. Nandiyan yung Department of Finance. Sino ba sa kanila talaga? Eh wala akong makapagsabi kung sino talaga may tangan ho dyan. These are foreigners ho mga kababayan. At ito na po yung sinasabi ho natin. Mukhang wala na ho tayong pag-asa. Pagka foreign assistant projects mga kababayan. Surrender po ang ating gobyerno sa gusto ng mga foreigners. Lalong-lalo na kung in-check. Oy. Lalong-lalo na kung in-check ang namamahala. Tingnan ho ninyo. Sa sugar ho natin. Mamaya, pag-uusapan ho natin ito, Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ang labanan ho dito sa sugar mess.
Ang hindi ko po maintindihan dito hanggang ngayon, mukhang hinihimas na ho. Hinihimas na po ng Malacanang ang mga involved dito sa attempted importation of sugar. Mukhang wala hong maparurusahan ho dito At mukhang magkakaroon po ng happy ending sa kanila. Pero kanina ho, mga kababayan, pinag-uusapan ho natin dito. Sino bang nagsisinungaling? Okay? So dito po sa public hearing na sinasagawa po ng Senado. Walang alinlangan ang pagsasalita ni Ginoong Leocadio Sebastian. Ito po yung nag-resign na executive official ng SRA at Department of Agriculture Undersecretary. Maliwanag po ang kanyang sinasabi pagtatanong po ng mga senador, lalo na si Raisa Hontiveros. Okay? Tinatanong po siya, nakausap po ba ninyo ang Malacanang, Vic Rodriguez, Pangulong Marcos, bago po kayo pumirma? Ayan bago ko kayo pumirma sa SO4. Direktang sagot po ni Sebastian po, opo. Nagbigyan na po ng date. August 1st po, nagpulong po ang Malacanang, kasama po kami. Kasama si Vic Rodriguez. Inatasan niya po kami na magsagawa na po ng plano para sa importasyon. In other words, we were made to believe, sabi po ni Sebastian, na si Pangulong Marcos mismo gusto na mag-importasyon. Okay? Hindi pa po sila nagpapa-inspect noon. Di ba? Wala pang inspection noon. So ginawa naman po ng SRA nila Sebastian, pati si Rafi Caho, at yung mga members of the board. August 10, nakarating po yung ginawa ko nilang SO4. Nireject kagad ng Pangulong Marcos. Nagtataka po si Sebastian, bakit ni-reject? Sila akong nagpagawa. Ayan. Ngayon, hindi po natin malaman kung sino po ang nagsasabi po ngayon ng totoo. Sebastian, pero yung si Sebastian, confirmed din po, sinang-ayunan din po yan ni Mr. Serafica. Kamiyembro po niya sa SRA. Okay? Na meron daw talagang pagpupulong. In other words, the President knew that there was going to be importation of sugar, 300,000 metric tons. The same amount na ni-reject ng Pangulong Marcos. Hindi ko alam po kung nakapag-testify si Mr. Vic Rodriguez kanina because the last time he was called to testify before the Senate, meron daw po silang cabinet meeting. Kanya binigyan siya ng kaluwagan. I do not know kung siya po ay naka-attend kanina, but we will find out. We will find that out tomorrow. Okay? But what is important today, nagsasalita po talaga yung mga nasasangkot po dito. And they are not afraid to tell probably the truth. I'm not saying it is the truth. Pero para sa akin mga kababayan, pabubulaanan mo ang nanggagaling po sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, that's something else, my friends. Napakahirap po yata na tuligsain ang namumuno ng ating bansa. Hindi ko kaya ho yan, mga kababayan, especially kung ako po ay directly under him. Hindi bali kung ako ay isang journalist, isang mamamahayag, okay lang po Walang problema po sa atin. There is no connection between me and the President. Mine is independent.
Objective po tayo. Siya naman, para sa kapakanan ng bayan, ang kanya. So hindi po kami magkakasalungat. Pero kung ako po ay tauhan po niya, appointed po niya, pagkatapos pasisinungalingan ko ang kanyang mga sinasabi, mabigat na kaparusahan ang tatanggapin ko sa aking appointing power kung sakasakali. But my friends, bakit ho hindi natatakot? Itong si Sebastian po, mga kababayan. I cannot understand this. Could this be the reason also na pinalalabas po nila ngayon na meron pong kahalintulad na issue dyan sa Bureau of Immigration? Isipin po ninyo ito, mga kababayan. Meron daw pong gumagamit ng pangalan ng posisyon ng Pangulong Marcos keso finord sa kanyang pirma para maging Commissioner of the Bureau of Immigration. My friends, this news is coming directly from the Office of the Press Secretary. Bakit po ito? Walang ebidensya ho. Walang ebidensya ho. Hinihintay pa po nila ang investigasyon ng NBI, investigasyon ng Philippine National Police, or the CIDG. Pero sinasabi na po ni Ms. Trixie Angeles na, nangyayari ho. Ito. Paano ho? Paano mangyayari ho? Hindi ko maintindihan ng mga kababayan. Yung lakas ng loob ng kung sinong individual na yan, na nag-forge ng pirma ng Pangulong Marcos para maging commissioner po sa Bureau of Customs. Kung ako po ang ilalagay na commissioner po ng Bureau of Immigration at alam kong forge yung pirma ng appointing power, kakabahan ako. Hindi ko tatanggapin o yan. Hindi ko tatanggapin. At wala naman po tayong nababalitaan sa immigration na tinanggap nga po ng alleged person, individual, na sinasabing nag-forge ng pirma ng Pangulong Marcos. So what is this, my friends? Ano po ba itong nangyayari ho dito? Ito po ba'y diversionary tactic for inadequacy or indecisiveness in the face of mounting crisis and corruption in the country today? Ano sa tingin po ninyo, mga kababayan? I take cognizance of what Ma'am Eve Ramos has said. Ang sabi po niya talaga, politics will not be a politics if there is no corruption, self-interest, and lack of political will. Ito nga po yung pinag-uusapan natin ngayon, Ma'am Eve. No? Sa totoo lamang po, almost all governments all over the world, hindi po nawawala ang corruption. But corruption will never be a justification for what kind of service politicians have to do for the people. Hindi naman po justification po na gumawa po sila ng corrupt practices para gumanda ang kanilang mga pangalan. Hindi po ganon. Ang totoo niyan, kailangan po yung corruption. Kasi nandyan lang po yan eh. Hindi katulad dito sa Pilipinas na talagang laganap na po eh. Rampant talaga ho. Mantakin ho ninyo. Sugar mess, salt mess, laptop mess, family mess, pandemic mess, debt loans natin ho, mga kababayan. Trillion po ang alaga. Mamaya pag-uusapan natin. Ito, unprogrammed budget po in the amount of 588 billion. No, this is not million eh. Billion pesos po, mga kababayan.
So this is corruption at its highest level po, mga kabayan, which is no longer justifiable insofar as experience at culture is concerned in any country for that matter. Oh. Politics or yung pagkakamali o kaya mga kasalanan or sabi nga po nila, sa bawat gubat may ahas. Oh. Pero hindi naman lahat ng gubat napakarami ang ahas. Di ba? Ganyan din po ang politics po dito sa atin. May corruption, pero hindi naman po sana laganap ang corruption. Pero dito sa Pilipinas, sobra-sobra na po ang corruption. Vested interest, self-interest, yan po ang nasa likod ng corruption po dito. Walang, ito na yan, yung political will. Yung parusa na nararapat po sa mga corrupt na ibibigay po ba? Wala po. Political will po yun. Yun ang hinahanap po natin na gagawin po sana ni Bongbong Marcos po eh. After all these things that are happening, 2 months pa lamang po ang kanyang administrasyon. Nababalot na po tayo ng lintiay na talaga naman pong katakot-takot na I don't know if you consider this is crimes against the state already. Unfortunately. 2 buwan pa lamang, mga kababayan. Ito na ang tinatamasa po natin. Ay, nako talaga naman. Rachiboom Menjola. Bagong modus yan, sir. Pinepeke kung ang firma ni BBM. Ano kaya ang motibo sa mga balita na iyan? Sirain o buuin si BBM? Ano ito? Buuin si BBM. Ayan. That is also my question here, Ma'am Ratchibug. Talaga, hindi ko maintindihan. May naninira po ba kay BBM? Sa tingin ho ninyo. Kasi kung may naninira ho dito, agad-agad huli ho ka. Ay, naku, hindi ko maintindihan. Ba't hindi po mahuli ka agad? Napakadaling hulihin po. Yung mga media men ho doon sa Bureau of Customs, alam na ho nila kung sino yung sangkot ho dyan eh. Bakit ho patumpik-tumpik ang pulis? Patumpik-tumpik ang NBI ho? Hanggang sa dulo, wala hong makikita may kasalanan. Mabuti pa nga ho yung kay Jovelyn, ano pangalan na yung dalaga na pinatay na nakita na lamang po yung mga bungo-bungo and so on and so forth. Mabuti pa, hindi pa tumitigil ang investigasyon doon. Pero tignan ho ninyo mga kababayan, nagkakaiba-iba ang mga findings ng mga pulis na nag-iimbestiga. Ha? Jovelyn Galeno. Sa Palawan ho ito, mga Puerto Princesa, Palawan. Hindi matapos-tapos po yung kaso because paiba-iba po ang investigation reports. Hindi ko maintindihan kung nabuburyong na ho si Rafi Tulfo kasi sinusubaybayan din natin ito mga kababayan, no? Hindi na po maintindihan sinong paniniwala. Oh no. This is what political will is all about. Di ba? Ito nabanggit po ni Ma'am Eve M. Ramos. Political will. Kung gusto po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, natapusin ito mga gulugulong ito. Nagdudulot ng yung bang agam-agam sa liderato ng Pangulong Marcos na ito eh. Nakaka-apekto na ho si Marcos po ba talagang leader or sabi nga ni Digong, weak leader? That is coming up again, my friends, mga kababayan, because after all this crisis na bumabalot sa ating lipunan, mga corruption cases and so on and so forth,
mga crimes committed almost every day ho. Scam, rape, murder, and so on and so forth, mga kababayan. Nandyan na lahat. Nagkapatong-patong na ho. And all these are happening in the 2 months of the presidency of Mr. Marcos. I don't know what's going to happen really, mga kababayan. Ay, naku, ipagdasal ho natin. Wag ho tayo manunod lamang ho ng basketball, ha? Sino sinisira sa kredibilidad ni BBM? Ayun ho, hindi ko maintindihan. Baka po may sumisira ho sa kredibilidad po ni BBM. The president should be aware of this. Totoo po ba, sir? Totoo po ba na meron na pong mga, anong pangalan nito? Yung division ho dyan sa Malacanang. Meron pong Division 1, Division 2, Division 3, Division 4. Mukhang 4 pong division ho yata meron dyan eh. Oh? Hindi ko pa nga alam, pero magpapaimbestiga din po ako. Kayo rin ho nagpapaimbestiga. Kami naman po ho, magpapaimbestiga. But, what does this mean, my friends? 2 buwan pa lamang po ang Pangulong Marcos po. Nagkawatak-watak na po ba? Nagkakahiwa-hiwalay na po? Nagkakasiraan na po ba mga matatalig na kaibigan at mga donors ng ating Pangulong Marcos? There are indications that this is what is happening dahil po dito sa nakikita ho ninyo ng mga pangyayari. I cannot imagine somebody can be bold enough to forge the signature of the president. I cannot believe that. Hindi ko matanggap ho na meron pong isang malakas ang loob na i-forge ang pirma ng ating Pangulong Marcos or any president for that matter. Parang Ricky, ikaw, kaya mo? Ha? Kaya mo? Ratchibong, lagi lamang low ranking ang kawawa. O nga, no? Dang S. Cordero. Hello po. Magandang gabi po. Ricky Tisoy, say it loud. I am saying it loud, my friend. Oh. Mercy Ong is watching. Oh, good evening po, Kuya Ben. And Ma'am Lynn. God bless po. Ingat po lagi. Pre, I am turning to 71 on Monday. Hoy, magsa-71 na po si Tisoy, ha? Sa Lunes. Ano ba ito? Today is what? August 31st. Monday, anong date yun, Padre? Imbitado ba kami? Pare? Sabihin mo lang kung saan ka pupunta para kumain. Pero my friend, September 5. Ayan, September 5. Okay? Siya nga pala I would like to greet also my sister. Kahapon po, birthday po ng ang aming bunso, si Ophel Paipon. Senior citizens na rin yun eh. Lahat kami magkakapatid. 7 of us who are still alive. Awa ng Diyos. Thank you very much, Lord. Mga 6 senior citizens na po kami. And kahapon, birthday ni Ophel. Bukas po, September 1, birthday naman po yung sumunod sa akin na lalaki, si Jimmy Paipon. So, happy birthday, brother, ha? Happy birthday, happy birthday. Magkikita ho kami very soon dito po sa Manila. Lahat po kami, magbabanding-banding po kami dito. Kanya, mawawala po ako for 1 week siguro sa Radyo Pilipino at ganun din po sa ating broad streamcast communicator. Sana pahintulutan na po ninyo ako. Maglilibot-libot daw po kami sa buong, hindi naman po buong Pilipinas. Buong Caloocan. Hindi sa mga nice places around, Central Luzon, ayan,
sa Bataan, siguro, Batangas siguro, and so on and so forth. Ha? O, sa Tarlac, ano bang magagandang lugar ho dito? Yan. Hindi po namin gusto na yung mga beaches sapagkat yung mga kapatid ko talagang sawag-sawa na sa beaches ho doon sa Babuyan Islands. Napapalibutan po yung aming isla ng mga bagagandang mga beaches ho talaga. Oh, kaya sawang-sawa na ho sila paglalangoy. Gusto nila yung mga historical places ho. Kaya yan po ang gagawin namin. Mamamasada ho kami sa mga iba't ibang mga lugar that have something to do with history. Ayan, tignan ho ninyo mga kababayan, history. Oh, para sa ating mga senior citizens, napakahalaga ho ito di ba? Nakakalusog ho ng isipan at kalooban. Unfortunately, hindi na po nararamdaman ng mga kabataan po ito. Bakit po? Kasi tinanggal ho ang history class or history subject sa kolehiyo. Ay, nako talaga. O sa high school ba? Ano ba talaga? Diyos ko day, napakalungkot ito. We do not have history class anymore. Nung araw talagang gustong-gusto ko yan. Major ko yan at saka English. Oh, yan po ang dalawang major ko, political science. Alright. Dang Escordero, good evening to you, Sir Ben. Rachibum. Tukso sa akin yan nung bata pa ako ng pamilya ko at nakagawian na natawagin akong Rachibum. Ratching Ochi. Oh my goodness. Mula pala sa kabataan ni Ma'am Rachibum, kanya pala Rachibum. Siguro mabilis ko kayong tumakbo, ma'am. O kaya mabilis ko kayong tumugon sa anumang mga stimulus. Anyway, I just want, na-intrigue lamang ho ako. Rachibum Menjola. Ayan. Thank you very much po. June Maymar, watching na po siya. June Bornasal, sa Camarines Sur po ito. Alam mo ba ang sasakyan na Volkswagen Cuba, di ba? Tata Ben, ang compartment niya, ang laman ay makina. Pero ang load or unahan, baggage. Ganyan ang takbo ng gobyerno ngayon. Ginagawang tanga si Juan. Grabe naman ito si June Bornasal. Nalimutan ko na nga, saan ba nandun yung makina ng Beetle? Di ba nasa likod? Tama? Sa harap, walang utak. Tama ba yun, June Bornasal? Sino bang nagtanong sa akin? Kasi my first car before, matagal ng panahon, nasa Radio Veritas pa po ako eh. Ang unang sasakyan ko po noon ay Beetle. Hindi matatandaan ko po mga kababayan. Ito ay brief history lang ho ito. Siguro matatandaan po ninyo yung si Father Sani Ramirez. Okay? Si Father Sani Ramirez po, malaking tao ito. Wala po siyang sasakyan noon. Nasakay po sa Beetle ko. Nasa likod. Yung, anong pangalan nun? Yung, anong tawag ko nun? Yung baterya ho ng sasakyan nasa gitna. Di ba? Sa laki ng katawan ho ni Father Sani. Ako, umusok ho yung ano. Bumaon ho yung ano, yung upuan doon sa baterya ho, tumusok. Hindi pa makalabas si Father Sani dahil nasarado na yung pintuan. Ay, nako. Ay, takot na takot ako. It was also our boss sa Radio Veritas once upon a time. Ay, nako talaga. That was my experience sa Beetle na yan. June Bornasal, bakit mo naman nabanggit yan? So yung Beetle ang makina ho niya nasa likod. Di ba?
sa harap, walang laman. Ay, lako talaga. O, alam mo ba ang sasakyan ng Volkswagen? Cuba, di ba? Tama. Tata Ben. Ano ang compartment niya, ang laman ay makina. Pero ang hood or unahan, baggage. Ganyan ang takbo ng gobyerno ngayon. Ginagawang tanga si Juan. Diyos ko day. I think I will agree with you. Good evening po, Sir Ben. I'm watching na po. Oh, good. Thank you very much, Jomay. Hindi na tayo nagkakausap pa. RV Castro, ha ha ha. Shout out, Your Honor. And reporter July Pudo. Ayan, si RV Castro. Kilala mo si July Padre, ha? Okay? Nagre-report na ho dito sa atin. And I'm very happy. Melito Rodelio Militante is watching. Ay, magandang gabi sa inyo, Padre Mel. Oh. Hola a todos. Hola tatabin. Hola amigos, damas y caballeros. Ay, okay na. Madaling basahin yun, partner. Ed Pausa is watching. Ed, kumusta ka na dyan? Rachibum Mendiola. Doomed na ang Pilipinas. Ma'am, hindi pa naman. Pero mukhang nandyan na ho tayo. Oh? Kung hindi magbabago-bago ang ihip ng hangin, hindi po magkakaroon ng talagang decisive leadership sa panahon na meron tayong pandemic pa, meron tayong krisis, meron tayong pagtaas kung ano-ano mga presyo ng mga bilihin po. Naku, nakakatakot ito. Mantakin ho ninyo. Tataas ang pamasahe, tataas po ang gasolina, hindi tataas ang sweldo ng mga manggagawa. What do you think will happen, oh my friends? Atet Monterde, sibat yan po. Talaga. John Bornasal, hinihimas tatamin para tuwing. Ed Bausa, watching na po, Taben and Ma'am Lynn. Okay? Patas Balita, kumusta ka na dyan, ha? Mr. Patas Balita. Basta't ang alam ko, ang mababa hindi kikilos ng walang utos. Ang nakakataas. Period. That is what is happening in the country today. Kaya kumilos si Sebastian dahil may usapan na ho sa importasyon ng asukal. Nag-usap-usap, nagpupulong-pulong. Yan ang sinasabi ni Sebastian po Pero hindi ko maintindihan bakit ni-reject ko. Baka nahiya ang ating Pangulo na iba ang pumirma, hindi siya. Pagkatapos, masyadong malaki ang iimporta, baka mabuko siya, magagalit ang taong bayan. Eh mga ba, haka-haka lang naman ito mga kababayan, di po ba? Pero, ang masakit dito, ni-reject po yung importasyon. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Pumayag na siya na mag-importa ng 150,000 metric tons. Oh, really? Samantalang alam po ng Pangulo, alam ng Pangulo, wala hong shortage ng asukal. Bakit ka mag-importa kung walang shortage? So, Mr. President, very bad. Very, 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 very bad. Oh, di ba? Very, very bad. Atet Monterde, malinaw po sa sikat ng araw na sina Sebastian at Serafica ay na-pressure ang mga iyan. Malinaw rin po na nasa Malacanang talaga ang promotor sa sugar importation na naunsyame.
I think this is what is really happening now. Dito na po patungo ang investigasyon. Hindi po, hindi po natitinag si Sebastian na magsabi po ng totoo as far as he is concerned. Nagpulong po kami. Ayun ang sinasabi po niya. Sa Rafica, confirmed. Sinangayunan po yung sinasabi po ni Mr. Sebastian. O ngayon, bakit hindi kumibo si Mr. Vic Rodriguez? Bakit hindi po nagsasalita ang Pangulong Marcos? Bakit hindi po pabulaanan ngayon ni Mr. Marcos na hindi po siya nakipag-usap sa mga SRA executives before SO4 yung pinadala sa kanya? There was a direct order eh. Gawin na ninyo yan. At meron din pong direct order you can sign for the president. Meron po yun eh. So ano ho ang kasalanan ngayon ni si Rafica? Ni Sebastian at si Rafica? Tama nga po siguro ito. Na-pressure po mga kababayan ho natin. Granting ho, mga kababayan, na ito mga executives ho, ng SRA ay may personal interest din ho sa importasyon. Because kikita ho sila eh. Kikita ho sila. Pero ito po eh mga mga tauhan ng gobyerno. May namumuno po eh. They will not do anything na hindi po nalalaman ng kanilang boss. Natural. Lalo-lalo na bagong-bago ho sa posisyon. Don't mess with the boss. Tama? Di ba? Tama ho yun eh. In other words, I am made to believe, my friends, na itong sinasabi po ni Sebastian, mukhang totoo. Dapat siguro, magsalita na po talaga ito si Mr. Vic Rodriguez. Ito po ang Executive Secretary ng ating Pangulong Marcos. Because Mr. Marcos has not said a word tungkol dito sa sugar mess na ito except to say, let us import 150,000 metric tons. Okay? Make it fast. Make it fast. Yeah. Aside from that, wala na ho tayo nadinig. Sinabi po. Ni hindi pa po niya tinanggap. Mind you ha, mga kababayan. On the record daw ito. Hindi pa po tinatanggap ni Pangulong Marcos ang resignation daw po ni Mr. Leocadio Sebastian. So, hanggang ngayon, nakatingga po ang resignation letter ni Mr. Sebastian sa Malacanang. Ay, nako talaga. I do not know kung hanggang saan ho ang deliberations po ng Kongreso at Senado tungkol dito sa sugar importation mess. Pero I hope magkakaroon po ng closure ito. Tamaan po ang dapat tamaan. But what about? Ang tatabaan ho dito, yung Pangulo ho natin mismo. Naku, wag naman po sana. Oh, wag naman po sana. Oh, patas balita. Ang mga taga-custom serving hindi makasagot ng diretso sa tanong ni Senador Raffy Tulfo, kailangan sibak at kulong ang proseso dito, parusa dito, sa dahilan matagal na silang ginagawa ito sa Ben. I agree with you. Pero tingnan natin mabuti ho. Kasi yung pagkakasangkot ng mga yung mga opisyales po ng Bureau of Customs sa Subic, yung
yung bang nahuli po, di ba merong nahuli na mga kargamento dyan sa Subic? Hindi ko maintindihan po kung ito po nasa loob pa ng Subic o nakalabas na ng Subic. Kasi po kung nakalabas na po ng Subic at nasa bodega na, okay? Ibig sabihin po niyan, cleared by the Bureau of Customs. Kung meron mang mga documentations po na kakailanganin, that will be up for the Bureau of Plant Industry to confirm kung meron o wala. But insofar as the Bureau of Customs is concerned, pagka nakalabas na sa Bureau of Customs at napunta na po sa bodega, responsibilidad na yan ng DA. Okay? Kasi meron pang second border inspection. And ang gagawa na lamang po dyan mga kababayan, itong Department of Agriculture. In the case of sugar, Bureau of Plant Industry po yan. Sila po ang mamamahala po dyan. So, kung ang mga kargamento po nakalabas na po ng Subic, bakit pinarusahan po yung mga Bureau of Customs personnel at bakit hindi po pinarusahan yung ibang mga personahe na kabilang po sa Department of Agriculture? Bakit po ganun? Magkatuwang po yan mga kababayan, Department of Agriculture and the Bureau of Customs insofar as importations are concerned, lalong lang na agricultural products. Agricultural products. Hindi po pwede mag-isa ang Bureau of Customs dyan. Pero bakit po ang Bureau of Customs lamang ang pinarusahan? Ricky Tisoy, bakit? Bakit hindi mo ipagtanggol yung mga opisyalis ng Bureau of Customs? Ngayon, wala ho silang direktang kasalanan kung ang kargamento nakalabas na at nasa bodega na. Pero kung nasa loob pa lamang hindi lalo nang wala pang kaso. Bakit? Hindi pa nakakalabas eh. Di ba? So saan po nagkasala ang mga tao ng Bureau of Customs po dito? Sana magpaliwanag si Commissioner Yogi Ruiz. At wag makikinig lamang doon sa mga bulong-bulungan ng mga Davao Group. Bakit yung mga opisyalis po ng Bureau of Customs sininggle out? Anong naging kasalanan po ng mga ito? Ulitin ko po, mga kababayan. Kung ang mga kargamento hindi pa po nakakalabas sa Bureau of Customs, under custody pa yan ng Bureau of Customs. Yung anong kasalanan ng mga Bureau of Customs people? Wala. Kung nakalabas na po at nasa bodega na, dalawa pwede mangyari dyan. Pwedeng habulin po yan. Pero ang mananagot po primarily will be the people in the Department of Agriculture. In this case, Bureau of Plant Industry. Sapagkat sakop po nila ang permit na gagamitin po for sugar importation. Ayan. Ngayon, kung hindi po siningil at maliit ang binayad doon na tax ng importer po ng sugar na yan, mananagot po ang Bureau of Customs din po dyan. Pagka napatunayan na nagkaroon ng undervaluation po, halimbawa, undervaluation, mananagot po ang mga taga-Bureau of Customs. Sa halip na maningil ng malaki, siningil po nila maliit at pinaghahatian po yung dapat pong kabuuan ng babayaran po ng importer. Yan, corruption po yan. Pero hindi ko maintindihan maybe hindi ko na I cannot understand, really. I cannot. Bakit po sila singled out? Bakit po yung mga tao po ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, wala man lamang pong galuso ng mga ito? Hindi man lang sila na-scratch lang kaunti. Unfair. This is unfair, mga kababayan.
sana ho, pero parang Ricky, pwede ba sabihin mo dun sa kaibigan mo, oh, yung, sinasabi natin ngayon, para maintindihan din po niya. Because I am pretty sure, hindi lahat ng mga nasa gobyerno ho, na wala po sa Bureau of Customs ay naiintindihan po ang customs affairs. Maliban na lamang po kung talagang may experience na po kayo dyan, nagko-cover po kayo and so on and so forth, maintindihan po ninyo ang kalakaran dyan sa Bureau of Customs. Pero hindi ko mo legislator ka, alam mo na po ang customs affairs, malabo ho yan. Di ba? Kanya, Tisoy, alam ko kaibigan mo ito eh. Ha? Try to talk to him. Alamin natin. Sabihin mo, may sinabi si Tata Ben sa programa niya. Senil na ata ang mga iyan. Nakakatakot. Sabi ni Rachi Boom Menjola. Okay. Atoy Sersha. Sardina mo ito? Sardina. Oh. Is watching. Good evening, sir. Atoy Sardina. Magandang gabi po. Sana ho, pagkakataon ho kayo, madali lang naman ho ito. I-like and share, i-follow po ninyo ang page po natin. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Ha? Ayaw mo. Meron pong umaayaw ho sa atin. Sana malaman po ninyo ang kanyang pangalan. Oh. At Monterde, it is really diversionary tactics to divert all issues regarding anomalous sugar importation, formerly laptop issues. This is very shameful to all Filipino people. You just said it. Atat Monterde. Nakakahiya sa bansang Pilipinas. Dalawang buwan pa lamang po ang ating Pangulo. Katakot-takot na hong mga unusual violations. No? Unusual violations. Talagang nakakatakot dito. Takipan ho. Merong mga nagsisinungaling. Talagang lantarang nagsisinungaling. So anyway, what else is new? From campaign period hanggang sa manungkulan ho, mayroon pong kakabit na nagsisinungaling. Ano ba ere? Diyos ko po dahil. Oh? Let me see. Ratchibum. Baka kukunin ni BBM yung 203 billion pesos sa budget para magbayad ng estate tax na utang. Kailangan pa ba po niya ito? Akala ko ho, they do not... Ito pa nga ho, Ma'am Ratchibum. Nabasa po ba ninyo yung report po ng SOSE ni BBM? Nung una, nung mabasa ko yung report sa COMELEC ni BBM, lumalabas ho doon, wala ho silang ginastos po. Walang ginastos si BBM. Lahat po bigay. Ngayon ho, nababasa na ho natin. Sino po ang mga nagbigay? Ayan, So you know now, sino ang nasa circle po ng Pangulong Marcos. Kakaunti lang po ang kanilang nagastos. Nagdameo is the number one contributor ho sa eleksyon ni Mr. Marcos. Something like 300 million pesos. Peanuts po yan. isang sigwada lamang ho yun eh. Ayos na. Ang buto-buto. Ay, nako talaga. Pero ang masakit ko dito mga kababayan,
businessmen. Ito ho ang namamayagpag sa matagal ng panahon. Panahon pa ni Mr. Ramos po. Binigyan po niya mga negosyante ang blanket authority to run the government. Halos sila na po ang gobyerno talaga when it comes to the economy, when it comes to the salaries and wages of workers and so on and so forth. Prices of commodities, lahat po yan, mga kababayan. Walang pakialam ang gobyerno. Ni minsan ho, hindi ko makampi ang gobyerno sa mga manggagawa. Pagdating ho sa usapang minimum wage, laging natatalo ho ang mga manggagawa. Bakit? Nakakampi ang ating gobyerno sa mga negosyante. Pagka sinabi ng negosyante po, Mr. President, that is inflationary. Oh? Yari na tayo. Sasabihin po ng mga economic planning managers po natin, sabi ng mga negosyante, inflationary daw po yan. At hindi raw po sila mag-negosyo pa pagka pinataasan ho natin ang sweldo ng mga manggagawa. Tiklop tuhod na ho tayo. O mag-i-importa tayo ng asukal. Wala na tayong supply. Inaniwala po ang ating Pangulo. Diba? Kanya nga ginawa na po yung SO4 eh. Pero alam po ng Pangulo na siguro may nagbulong sa kanya, sir. Delikado ito. Kaya binawi po niya muna. Pero tignan ho ninyo, 150 pa rin ang aprobado sa kanya. Despite the fact, ano ninyo ito mga kababayan ko? Despite the fact na napatunayan po mismo ng Pangulong Marcos na wala pong shortage ng asukal. And there is so much supply of sugar all over the country ho. From Luzon, Metro Manila to the Visayas and Mindanao. So what is there to import 150,000 metric tons for, my friends? Panahon na po ng harvest ng ng tubo. Pagkatapos mag-i-importa tayo. Sino pinagbigyan ni Mr. Marcos mga kababayan? Sino? Negosyante. Negosyante Di ba nagre-reklamo ang Coca-Cola? Magsisarado na raw po ang kanilang mga planta Bakit hindi po ninyo pagbigyan, sir? Coca-Cola ho yan. Pero bakit ang Coca-Cola lamang ang nagre-reklamo? Hindi, out of the loop na po ba ang Coca-Cola dito sa ating bansa? Ay naku talaga Hindi ko na maintindihan talaga, mga kababayan. Alright Andali lang marami tayong dito. Ay yung utang ni Mr. Hindi naman po utang ito. Yung estate tax, kailangan lamang pong bayaran. Pero malaki na ito 203 billion pesos. At tumataas pa po ito. Hanggat hindi po nababayaran, tataas at tataas pa rin yan. Magkakaroon ng reassessment uli yan. Pagka hindi po nababayaran. It started with 23 billion pesos. Okay? Ngayon, presidente na siya. Ano pa? si Madam Imelda Marcos nga po Di po ba? Na-convict po yan ng 7 counts of graft and corruption. 77 years in jail. Hindi po nakatuntum sa bilangguan. Galing naman talaga. Junior Dal, kung merong made in Malacanang na movie ni Amy Marcos, made in asukal naman si BBM, only in the Philippines.
Malapit na ako talagang tawang-tawa. Ho. Naku, Diyos ko po. Ratchibum, may naninira para mapalitan agad. Naku, mahirap naman po yata ho, ma'am. 31 million Filipinos voted for BBM. Hindi po karakarakang papalitan ho yan. Pero bakit nga po talaga? Baka may mga alam po ninyo kanina lamang ho, mga kababayan. Meron daw grupo-grupo ngayon dyan sa Malacanang na nagpapataasan na po ng ihe. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga ito. Ha? Pero this is what politics is all about. Huh? Ito sinasabi ni Ma'am Eve Ramos kanina. Politika. Pagka walang corruption, walang vested interest, hindi politika o yan. Ay na talaga. Totoo yan. Pero part of politics also, yung nag-aagawan po ng pagkadikit. Di ba? Kapangyarihan. Kapangyarihan o ito. May mga grupo-grupo nga na malapit po kay Pangulong Marcos. Ayaw nilang badikit na mas malapit ho yung ibang grupo. Nagkakaaway-away na ho sila. But what will this entail? Ano ang mangyayari po sa kalaunan? Ang mangyayari ho dyan, manghihina po, magiging weak ang leadership ng Pangulong Marcos. So magiging totohanan po ang nasabi po ni Mr. Duterte nung kampanyahan pa lamang. I will not vote for Mr. Marcos because he is a weak leader. Kenny Escalante. Ayun, Mr. Escalante is watching. Good evening. Reynold Panganiban is watching. Reynold, kumusta ka na? Kapatid, kumusta po ang Bureau of Customs? Ayan. Si Reynold was once upon a time kasama po natin dyan sa BOC. Ed Bauzak, bakit laging ganyan na lang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon? Yang pirma sa pag-aangkat ng asukal, pagkakaroon daw ng Ford signature, at ito na naman sa immigration, peke na naman ang pirma ng Pangulo sa pag-appoint ng bagong commissioner. Yan ang hindi ko maintindihan. Jack Maawatan, Ed. Talagang hindi ko maintindihan ito. Why are this happening? Sa panunungkulan, sa 2 buwan pa lamang na panunungkulan ng ating Pangulong Marcos. Bakit po ganyan? Diba? Nakalulungkot po mga kababayan. Ako, handang-handa na po ako. Talagang tinatanggap ko na po siya as our president. 31 million Filipinos voted for him. Paano pa ako magrereklamo? Pero itong nangyayari ngayon, succeeding events happening during his administration, early days of his administration, hindi na po pangkaraniwan ito Lumalala po as days go by. Lumalala po mga kababayan. Tingnan ho natin kung ang sasabihin ni Mel. Leocadio Sebastian and Hermenegildo Serra nakakafika. Ang galing pong mag-manufacture ng salita ito si Mel. Ang tawag ho niya kay Hermenegildo, Serafika po yun Ang tawag po niya dyan, Sira nakaka-serafika. Kung ako ang mag-iimbestiga sa inyo, 3 days lang, tapos na ang investigasyon sa inyo. Sayang lang, ang pondo sa Senate hearing, maging sa Kongreso, laki ang nagagastos dyan. Mel, sa tingin mo, if you were the investigator, kung ikaw ang nag-iimbestiga, sino sa tingin mo ang dapat parusahan? Please let us know.
Meron po bang dapat parusahan? Sino sa tingin mo ang may kasalanan dito? There are some issues here kasi eh. Pinaniwala ho ang taong bayan na mayroong shortage. Kasi tinaasan po nila ang presyo ng asukal. Di ba? Nabahala po ang ating gobyerno. Eh kung wala ng supply ng asukal, edi kailangan pag-aralan na ho natin. Oy, Vic, kausapin mo nga itong mga nasa sugar administration natin. Kausapin mo, tingnan ninyo kung may supply dyan at kung wala, edi mag-importa na tayo. Maaring ganyan ang usapan. Oh? Maaring ganyan ang usapan. At ganun na po ang lumalabas na naging usapan Malacanang and Sugar Regulatory Authority. Ayan. August 1 po yun. Natapos po ang kanilang ginawang pag-aaral. Akala po ng mga executives na meron silang karapatan, the authority to sign for the president already. Pinirmano nila. Pagkatapos, dinala po sa Malacanang. And reject ng Pangulo. Sa hindi po alam. Hindi po nila alam kung anong dahilan eh. Kasi kasama po ang Pangulo noong August 1. Sa meeting ho nila eh. Meron pong direction po. Pag-aralan na ninyo. Di ba? Napag-aralan na nga. Eh, anong nangyari? So after that, siguro gustong patunayan ni Mr. Marcos na tama ho yung advisor po niya for rejecting the SO4. Nagpa-inspect sa mga bodega. Hindi ko alam kung totohanan o itong inspection. Pakitang tao lamang po. O yung bang justify yung ginawa po niyang importasyon. 1/2 na lamang, hindi po 300,000 metric tons. Di ba? Pero magulo ho, mga kababayan, hindi ko mapagtagpi-tagpi ho eh. Hindi ko mapagtagpi-tagpi talaga itong nangyayari po. Paano niya sasabihin kailangan pa rin po tayo mag-importa? When harvest season is already on, nandyan na ho ang harvest season. Nakita na po sa mga bodega, ang dami-daming laman. Di ba? Ang nakita pa po doon, merong hoarding at merong pong smuggling. Pinatuloy pa rin po niya ang importasyon. Hindi pa niya tinatanggap yung resignation ni Sebastian. Hindi ko alam ko po kung natinanggap na po niya ang mga resignation ng ibang mga opisyalis ng SRA. Pero this is what is happening. Meron pong natanggal na mga tauhan ng Bureau of Customs. Hindi ko nga alam kung bakit sila tinanggal sa posisyon. No? Hindi maliwanag sa akin kung ano yung kanilang kasalanan na nagawa. Trying to get in touch with the Bureau of Customs for some clarifications on the matter. Pero ayaw nilang magpa-interview po eh. Ayaw ho talaga magpa-interview. So they're hiding something. Meron po silang itinatago ho eh, na hindi po natin malalaman. Kaya ako'y naniniwala there is no such thing as press freedom in the country today. Wala ho. Filtered po ang impormasyon na nanggagaling po sa Malacanang. Until today, the National Press Club says, meron pa tayo naman tatapit. Kausap ko kaninang hapon sa Radyo Pilipinas. Pero sabi ko, I don't think there is such a thing as real press freedom in our country today. Malala na po itong nangyayari sa
Huwag naman po sana dumating sa punto na mauulit po yung mga nangyayari ho ng martial law ay inilapag dito po sa ating bansa. Okay? Alright. Junior Dal, kung dati nang sira, wala nang sisirain pa kay BBM. Ako, ang bigat naman ito. Junior Dal, kung dati nang sira, wala nang sisirain pa. Ang sabi naman po ng iba, kung walang sira, bakit pangkukumpuni? Di ba? Chincha Buste is watching. Good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn, and to the whole BSC family at sa lahat po ng kasama pong nanonood ngayon sa inyong FB Live edition. God bless po. Yan, si Ma'am Chincha Buste. Uy, nakikinig at nanonood na rin po si Naring. Naring, Narisa Henova, oh. May bahay ni Pareng Lino Henova. Pinsan ko po ito. Gandang gabi. Oh. Gandang gabi po, sabi po ni Naring. Oh, good evening to you and to the family. Ratchibun, sa likod po, makina ng Vox. Tama po. Oh. Kaya nga po walang laman. Walang laman yung ulo. What a description, ha? Volkswagen. Ay, nako talaga. Rambo Labay. Uy, si Mr. Rambo Labay. Oy, Rambo. Ha? Salamat ho na nanood ka dito napadaan ka dito sa ating wall, ha? Thank you very much, Rambo. And hopefully sana matutunan mong manunood paminsan-minsan dito sa programa natin. Rambo Labay. Good evening. Ed Pausa. Ang obserbasyon ko sa kasalukuyang administrasyon kung sa timon ng isang bangka o barko, di masyadong matibay. Kaya kung saan hatakin, doon papaling. Connect ba? Correct ba? Tabin? Sabi na, correct ba? Tatabin? I think so. Kasi I have still to hear the president make a decisive action dito sa sugar importation. Yes, controversy. Meron pong laptop. Billion po ito, mga kababayan. Pero how can you expect the president to say a word about these things here? Sa budget lamang po natin ho, mga kababayan, nakita po ni Ralph Recto, mukhang ito na po ang tumatayong Ping Lacson ng Kongreso. Hindi po Senado lang, Kongreso na po. Ping Lacson was very yung talagang abreast sa mga nangyayari po sa Kongreso, lalong-lalo na sa budgeting at mga pork barrel ho. Yan ko naman po nagustuhan si Ping Lacson. Ralph Recto discovered ho, mga kababayan, that in the national budget today for 2023, meron pong unprogrammed budget po na isinaksak yan sa National Expenditure Program amounting to 588 billion pesos. 588 billion pesos po, mga kababayan. Laki. Pagka sinabing unprogram, wala hong listahan po kung anong projects po yan.
Meron naman pong nilagay na general project para sa foreign assisted projects daw po. At ganoon din, ang inilaan po dyan, 280 billion pesos. Yung ano po, yung 380 billion pesos po. Yung sa infrastructure and social services po. Inilagay po dun 147 billion pesos. Billion na, billion po mga kababayan. That's how far congressmen know about the unprogrammed budget. Kung hindi po na ito, mga kababayan, these people will be laughing to their banks already. Bukas ho ang kanilang mga bibig from ear to ear. Papunta ho sa kanilang mga bangko. Paghahati-hatian na naman po nila ito. Perang. Kalulungkot to, mga kababayan. But we have yet to hear anong reaksyon ng Malacanang ho dito. Wala po eh. Deliberations pa lamang ho sa Kongreso. I hope Mr. Recto will insist on this and find out kailangan ho magkaroon ng itemized na program ho para dito sa 588. Otherwise, mapupunta po sa bulsa na may bulsa. Malungkot po. Sana ho, hindi po madadala ng masamang ihip ng hangin itong si Ralph Recto at makalimutan po niya na meron siyang misyon. Di ba? Tugisin sino ang naglagay po nito. Well, of course, alam na po ninyo kung sino naglalagay po dyan. Imposibleng hindi alam ni Mr. Marcos yan. Kung hindi po niya alam, maaring si Jokno ang naglagay po dyan. Kung hindi si Jokno, sino po yung kapalito niya? Pero ito pong budget na ito, binuo po panahon pa po ni Mr. Duterte. Inihahanda na ho yan. So meron pong mga personalities involved here, my friends. Kasabwat ho dito sa unprogrammed budget na ito. 588, almost half the trillion pesos po. Ang sabi nga po ni Ralph Recto, blank check ito. Pinapipirmahan ho sa mga kongresista. Obvious po ba? Ang pupuntahan ng 588 billion pesos ho, mga kababayan. Obvious ba? Obvious na obvious talaga. Oh, dagdagan pa po natin. Meron pong eto naman ho panahon ni Digong ito. Pero this is how Congress moves to enact laws na walang nangyayari ho. Panahon ni Noynoy Aquino, gumawa po sila ng isang magandang proyekto. Pinondohan po nila ito. Ito yung tinatawag ho nilang modernization of the sugar industry. Malaki po ang inilaang budget po ng Aquino administration. But Noynoy Aquino knew na hindi na po siya ang magiging presidente pagka na-enact ang batas nito. At na-enact naman po. At nagsimula pong effect ang batas 2016. Tamang-tama ho, panahon ni Digong. Alam po ba ninyo kung magkaano po yung modernization program na inilaan po para dito? Napakalaki po eh. Oh,
3 billion po ito eh. Oh, 12 billion pesos. 12 billion pesos talaga ang allocated po dito para sa modernization of the sugar industry. 2016, ito po ang budget po niya eh. Program po ito mga kababayan. 324.6 million pesos. Oh, yan po ang total fund. Ang utilized po, 305 lamang. Oh, malaki po ang hindi po ginamit. Hindi po natin malaman kung saan napunta ang hindi nagamit. Sapagkat lumalabas po na unutilized doon sa budget na yan for 2016 in 19.1 billion pesos. Nakikita na ho ninyo ang difference. Lalaking pera ho ito mga kababayan. Kung noon po sana panahon pa ni Mr. Duterte, inasikaso na ito, yung sugar po, yung problema sa asukal, wala tayong problema sa ngayon. Siguro ang kaisipan po ni Noynoy Aquino po noon, baka meron pong sumunod sa kanya from his own party, baka ito ho ang gagawin po nila sa susunod na administration. But they lost the election. But the law has been enacted and there is a budget for that. Nagtabasa po dito si Mr. Digong. Pinalang niya po nila ito mga kababayan sapagkat 2017 total budget po 299 billion plus o million plus. Alam po ninyo 278 lamang po ang utilized. Ganon din po 2018 250 million pesos. Ang utilized lamang po 86.5. Oh, ganon din po sa 2019 800 million pesos. Ang utilized lamang po diyan 898 million pesos. Hindi pa po niyo nadidinig yung mga unutilized, yung hindi nagamit. Saan na napunta ang mga perang ito, mga kababayan? Nawala na ho si Digong. Nakalulungkot ho mga kababayan sapagkat kung titignan ho natin ang nangyayari po ngayon, alam po ba ninyo, yung mga nurses po natin, yung mga health workers po natin, sa mga hospital, sa PGH po, marami pa po sa mga frontliners po natin, ang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang mga allowances. Maraming hospital ang may kulang pa ho ang ating gobyerno at wala na hong budget daw po ang PGA, ang DOH para dito. Can you imagine that? Pero nasasayang po ang laki-laking halaga ng pera. Ginamit po sa family, ginamit po sa laptop, anak ng pating na buntis na hindi po mapapag. Ang lalaking pera po ito mga kababayan. Pero wala po silang pambayad ho sa mga ordinaryong mamamayan ho na. Ano naman po ito mga kababayan? Paano po tayo magiging yung mga very cooperative, tutulong ho sa ating pamahalaan? Kababuyan na ho ito, kalokohan na ito mga kababayan. Diyos ko dahil, really? Alam po ba ninyo kung ano ang susunod na mangyayari ho ito ngayon mga kababayan? Nakagayak na ho ang PAGCOR. Alam po ba ninyo? Anong gagawin po ng PAGCOR? Revive online sabong. Kasi kailangan daw po ang gobyerno ng pera. Ayop talaga. Where are we going, Mr. President? Online sabong. Bakit po pinatigil ni Pangulong Duterte ho yan? Kahit alam ko po na malapit po si Mr. Duterte sa may-ari ho ng online sabong. Masakit po sa kanyang kalooban pero isinaalang-alang po niya ang sosyedad, ang society. At least may
meron pang konsyensya si Digong. Pero ngayon po, mga kababayan, hindi ko na po alam kung meron pong konsyensya ang gobyernong ito. Online sabong, again? Hindi pa nga po na, wala pang closure po doon sa mga nawawalang mga sabongero. Again, anong ginagawa ng pulis? Anong ginagawa po ng NBI? Bakit wala na pong investigasyon po dito? Bakit po kayo tumigil? Anong napatunayan mo? Wala hong napatunayan. May nagpatigil po sa investigasyon. That is one thing sure, my friends. May nagpatigil po. Ang tanong, bakit po ang hierarchy ng Philippine National Police sumasang-ayon ho dito? Okay lamang po sana ho, mga kababayan, kung yung investigador lamang ho ang sumang-ayon. Pero buong kapulisan ho, mga kababayan, alam nilang mali ang ginagawa ng kanyang investigador. But the entire Philippine National Police is in cahoots dito po sa pagkawala ng mga sabongero. Anong sa inyo, mga kababayan? Pagkatapos PAGCOR is in the limelight now, my friends, mga kababayan. Kausap ko lamang po ang isang kongresista natin kanina. Pinag-uusapan na raw po sa Kongreso ang pagbabalik po ng online sabong. Kailangan daw po, tingnan ninyo, kailangan daw po ng ating gobyerno ng salapi. Pero sabi ni Jokno, magbibigay kayo ng ayuda. Waste of money yan sa mga mahirap natin mga kababayan. Animal. Talaga mga kababayan. Nako talaga. Tama ka lang dyan, Ed Bauza, sir. Mahina ang direksyon. Angging Espicon is watching. Good evening, Angging. Ratchibum, hindi mapaniwalaan ni BBM kasi may go ahead talaga siya. May go ahead. Ibig sabihin, he knows what was happening, what was going to happen, and what is happening now. Malungkot. Junior Dal, pandemic ang inabot ng Pinas kay Digong. Dilubyo naman kay BBM. Ano na kaya mangyayari sa ating bansa? Junior Dal. Si Senador De Lima nakulong na walang kasalanan. Pero mga mandurugas na mga kawatan walang nakukulong. Only in the Philippines. O nga po. Only in the Philippines. Nakalimang taon na mahigit si Madam Laila De Lima. And this government cannot find a way na pakawalan na siya sapagkat wala namang ebidensya laban sa kanya. Yung mga principal witnesses na kinuha po ng prosecution, nag-desist na umatras na po Pero nakakulong pa po si Laila De Lima. Katwiran ng prosecution ay hindi po namin ma-withdraw yan kasi nasa hukuman. Ano? Really? Tell that to the Marines. God, Jesus Mariano. Atat Monterde, maliit na isda lang po ang pinarurusahan. Pero yung mga lapu-lapong isda na big fish nasa Malacanang ay patuloy nangunguyakoy sa kanilang air-conditioned offices. Tama po yan. Atat Monterde. Nainggit po ba kayo sa kanila? Hindi.
bago kayo mainggit. Kasi walang tunay na kaligayahan po para sa kanila. Because they know, niloloko nila ang taong bayan. Konsyensya po ang mabigat po sa kanila. And perhaps even their families, baka hindi po masyadong nagkakatitigan ho ang mga ito. Kasi nagkakahiyaan, lalong-lalo na kung malalaman po ng mga anak ko nila saan nanggagaling po ang malaking pera ng kanilang pamilya. Diyos ko day. Patas balita, wala naman pong problema ang mga importer ng asukal. Ang may problema po, mga taga-custom kasi po inspeksyonin po ng napakatagal. Kailangan po na matalino mag-usisa para mabilis po. Tama po yun. Pero ang masakit po dito, mukhang wala hong result ng investigasyon ng Bureau of Customs. We have not heard any indication kung meron nga po talaga anong pangalan ito? Smuggling or hoarding. Hindi ho natin alam eh. Wala pong result ng kanilang. There is no information coming from Malacanang what happened to these various inspections na ginawa po ng BOC sa maraming mga bodega at mga warehouses. May nadinig po ba kayo? Wala po akong nadinig eh. Wow. You know, Tato Ben, this is what always reminds my tropa when we talk about politics. Never follow a follower who is following someone who has fallen. It is why the whole nation is falling apart. Okay ka dyan, Mela. Ayos ka dyan, ha? Never follow a follower who is following someone who has fallen. O yan. Alam na po ninyo kung anong ibig sabihin yan. Ulitin ko. Never follow a follower who is following someone who has fallen. It is why the whole nation is falling apart. Ang galing mo, Arimel. Whole. Okay. Whole. The whole nation. The whole nation is falling apart. Tama po. Atat Monterde Serben, may balita na may raid sa Bukidnon na warehouse ng asukal. Pero tumakbo raw ang mga raiding team. Kasi po, isang malaking isda sa pamahalaan. What's happening to our country? At Monterde. Hindi lamang yun. Wala nang balita tungkol doon sa malaking isda na nahuli po dyan sa Bukidnon. That is the sugar country in the country. Yan ang basket ng asukal ho eh. Nandyan po ang asukal. Sino kaya yun? Di ba? Alam po ng Pangulo yan. Kilala po niya. Angelica Paz, ma'am, how are you? Ngayon ka lang, ha? Okay. Heser Robrigado is watching. Hero, magandang gabi po. Ma'am Eve M. Ramos is still watching. I love that, Ma'am Eve. Gandang gabi po. Happy Wednesday evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe, and more power and blessings to BS. God be with us always. Yay! Nakakahabol ako sa program. O nga, magpapaalam na lang ho ako eh. Okay? Kapag po sa botohan ng barangay, kagaya po sa botohan ng barangay, dapat lang ituloy para naman mawala na yung mga kurakot, di po ba? Kailangan tuloy po nila, marami silang gusto kasi marami ang mga sindikato.
Yan po, tama po si Ma'am Mercy Ong ho dito. Bakit po nila hindi ituloy ang barangay election? Bakit papayagan po ninyo mga corrupt pa rin na mananatili sa kanilang mga pwesto? Can you imagine, 1 taon pa? Oh, ay, grabe. Ako lang pa ba? If I were to investigate that case, it's simple. The ones who should be prosecuted. Oh, nawala yung karugtong, Mel. Who should be alam mo kung sino dapat ang ma-prosecute. Sino? Malaka. Felisa Malibiran, good evening po, Kabin. At talagang nakakagulat ang unprogrammed project. Samantalang need na ang utang dahil short sa budget. We will go into debt servicing na naman, mga kababayan. Ratchibom, billions na ang terminology nila. Di na millions. Shocking talaga. Oo nga po, pinagdidiinan ko yan, ma'am. Maribeth Makulanlan, good evening po. God bless, sabi po ni Maribeth. Good evening po. Wow, with the heart. Mercy Ong, good night na po, Kuya Ben. Mahina po sinali ko. Regards po kay Ma'am Lynn. Mag-iingat po kayo. Okay. All unutilized funds ay ibinabalik po sa Bureau of Treasury at the end of its fiscal year, Sir Ben. Oo nga po. Pero hindi daw po nila ibinalik eh. Parang yung PSDBM, Angelica, alam mo bang nangyari? I-deposit ng mga luko-luko eh sa LBP, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Nabuko sila. Ngayon, ibabalik na raw po nila sa Treasury. Tanong ko dito, wala po ba silang naging kasalanan? They should be punished because they violated the law. It is not enough to return the money to the Treasury. They should pay for what they have done. They violated the law. Okay? Ma'am Felisa Balibiran, di po ba sa mga ahensya ng gobyerno ang unang ipinoprograma ay ang sa personal services? Bakit po kaya all di nakakatanggap ng allowances ang nasa PGH? Ayan po ang mahirap pong ipaliwanag, Ma'am Mercy. Kalaki-laki po ng mga budget na napapag-usapan po natin dito, nalulustay na pera. Pero yung mga frontliners po natin, nagsasakripisyo para sa taong bayan, para sa ating mga kambayan, wala pong panweldo sa kanila. Di ba? Ano kaya? Palakpakan natin ang gobyerno natin. Yes! Tawanan natin. If I were to investigate that case, it is simple. The ones who should be prosecuted are the signatories. They knew it was wrong. But why did they sign it? They are public servants. They are paid from the people's tax and not from the money of the leader of our country. Think about the welfare of the Filipino people and put the welfare of their pocket and not the welfare of their pocket. So fellow citizens, in the coming election, don't forget to write my name on the ballot. Thank you very much. I agree with Mel. Dito mga kababayan. Pero what about if these executives who signed the SO4 were instructed to do just that? Kung may pag-utos ang Malacanang na gawin po nila ito at meron naman pong authorization for them to sign for the president, what happens? Yan ang katanungan po ngayon. So, wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating programa. Si Ma'am Jean pala, nanonood. Thank you very much, Ma'am Jean. Good evening. Ngayon ko lang. Hindi. Siguro, kanina pa po ito eh. Ha?
Oh, kanina ka pala, kanina pa raw, oh, si Ma'am Jean. Ma'am Jean, good evening. Okay, living in fears ang mga iyan. Di makalabas-labas ng walang bodyguard. Prisyonero sila ng bodyguards nila. What a hell of a life that is. Ganyan na sila hanggang matigok at ganyan din ang mga kaapu-apuhan nila. Yan ang sinabi po ni Ma'am Ratchibum. Good night. And God bless everyone, sabi ni Ratchibum Menjola. In the simplest term, one of the most important leadership lessons is realizing you are not the most important or the most intelligent person in the room at all times. Wow, galing mo talaga, Padre. Ravilo Oliver is watching. Nako, sayang ho, Mr. Oliver, wala na tayong oras, so magpapaalam na ho tayo. But anyway, thank you very much for watching. Alright? Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please, magpapasalamat po ako sa lahat na nag-participate po dito sa ating programa. Hanggang bukas, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 po sa ating Your Honor, please. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.